Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. So, meron tayong mga pag-uusapan, no? Una, itong dalawang video, ang dami nagpasa sa akin ito eh. Itong video na to. Isa rin ako sa sa parang kasi nagkaroon din ako ng anak. Namatay nga lang yung anak ko sa ibang pagkakataon. Kasi yung anak ko nung pinanganak may butas sa puso, 'di ba? Expected na din namin na medyo may hirapan. Anyway, ito ibang scenario naman. I don't know kung na ano nyo na to, na-encounter nyo na to sa social media, pero nagva-viral ito eh. So, ito yung caption ng video, no. Sabi dito, kakauwi lang natin galing sa lamay ng lolo mo. Nababasa nyo ba o hindi? Hindi kasi, na ano ba yung quality nito? Anyway, babasahin ko na lang sa inyo, no. So ito yung nangyari. Ang bigat nito sa kalooban. Kakauwi lang natin galing sa lamay ng lolo mo. Sabi ko, thank you Lord, nakauwi kami ng safe. Sabi mo, Mami, sleep. Sabi ko, okay po, wait lang. Kukunin lang ni Mami yung ibang bag natin at Jollibee meal mo sa sasakyan. Sa isang minuto na sumunod, pareho ka naming hindi nakita ni Daddy na nasa gilid ka na pala ng sasakyan. Anak, paano kami makakalaya sa bangungot na to? Mahal na mahal ka namin. Sorry Choy, sorry my baby boo. Sorry sobrang mahal ko. Bumalik ka sa akin, maiingatan kita. Hindi kita bibitawan, hindi kita iiwanan. Bumalik ka na sa amin. So, na ano ko yung backstory nito, nabasa ko sa comment, no? So, ito yon, kauuwi lang nila. Hindi ako pinatulog nito kagabi. Kauuwi lang nila, ito yung bata, no? Tapos, nung umuwi yung bata, di ba ganyan, sumunod yung bata palabas. Ayan o. Paglabas ng bata, doon siya nasagasaan. Habang siguro yung pinapark yung sasakyan. No? Hindi naman na pinakita dito sa video eh. Pero sumunod yung bata sa kanila. 'Di ba? So, marami nanghihinayang, 'di ba? At hindi rin nung nanghihinayang na sisihin yung nanay kasi nga nung inano niya yung baby, nung umuwi sila, iniwan niyang bukas yung pinto. Lumilipad din siguro yung isip ni nanay. Ayoko sisihin, no? Siyempre wala namang may gustong magulang na na ganyan ang mangyari. Kaya lang siyempre, yung ideal, no, siguro hindi lang siya yung pwedeng makagawa niyan, pwedeng ibang kasi pure accident talaga ang nangyari. Pero sana may matutunan tayo sa pangyayaring ito na hindi na uli mangyari. 'Di ba? Kasi si nanay busy sa cellphone. 'Di ba? Busy sa cellphone, pinapasok niya yung baby, tapos iniwan niya nakabukas din pati yung pinto. Siyempre yung bata, malikot yan bata yan 'di ba? Sumunod ngayon palabas, tapos nasagasaan yung bata. Yun doon sa comment kasi hindi naman nilagay dito pero kung babasahin mo dito, parang nakadurog ng puso yung caption. Pwede nyo i-post tong video na to, no, para basahin nyo. Ayokong basahin yung bandang huli. Di ba? Malinaw na may kapabayaan. Yes, hindi ko hinuhusgahan yung nanay na napabayang ina. Wala namang nanay na gusto nun eh. Di ba? Napabayaan yung anak at mapahamak. Walang may gusto nun. Pero nakikita sa video na may kapabayaan talaga. Di ba? Pero hoping ako na makarecover pa rin kayo. Wala, ganun talaga ang buhay eh. Di ba? Kahit di mo naman gustuhin, mangyayari yung mga dapat mangyari. No?
Yan din ang isa sa natutunan ko sa buhay eh. Yung sometimes may mga bagay na ingat ka. Nagtataka nga ako eh, no? Yung mga nakatira sa mga slums, yung sa mga barong-barong, kahit hayaan nila yung mga anak nila magtatatakbo sa kalsada, minsan wala nangyayari eh. Pero pag yung mga bata na, yung mga katulad nito na iniingat-ingatan pa, yan pa yung mga madalas, hindi ko naiintindihan yun, no? Di ba? Yan pa yung mga ingat na ingat, yan pa yung mga madalas magkasakit. Di ba? Yan pa yung worry ng worry. Pero yung mga pabayang magulang na, alam mo yun? Napakabaliktad ng mundo. Yung mga pabayang magulang, yun yung malakas pa yung anak. Kahit sabog na yung sipon na nagtatatakbo dyan na walang damit. Di ba? Lumalaki pa rin na maayos yung bata na healthy. Hindi ko naiintindihan yun eh. Tapos yung mga magulang na gustong-gustong magkaanak, hindi naman bigyan ng anak. Yung mga magulang naman na na binibigyan ng anak, mga pabaya naman. 'Di ba? Hindi mo minsan naiintindihan yung ano bang gustong, ayokong questionin pero sometimes napapatanong ka sa anong plano talaga ng Diyos na hindi mo maintindihan eh. Bakit yung mga deserving na nabigyan ng anak ay hindi binibigyan? Pero yung mga pabayang magulang ay binibigyan. I don't know kung may purpose man doon na Diyos lang talaga nakakaalam nung mga bagay na gano'n, 'di ba? Hindi natin malaman kung ano yung malinaw na sagot, 'di ba? Yung kung sino pa yung mga ingat na ingat, yun pa yung napapahamak ang anak, o sino pa yung mga pabaya, yun pa yung 'di ba? Tapos pag lumaki pa yung anak nila, nagiging addict, nilalapastanganan pa nila, hindi nila napalaki na maayos, 'di ba? Anyway, wala, ganyan talaga ang buhay eh. 'Di ba? Wala tayong magagawa kahit magtatatambling-tambling man tayo dito sa mundo. May mga bagay talagang hindi para sa iyo. At may mga bagay na pinahiram lang talaga sa iyo na kahit ayaw mo pa kukunin, 'di ba? Anyway, move on na nga tayo dito sa video na to. Next video, ito, alam ko matagal na to eh. Matagal na to. Naipasa sa akin to ni Solja eh. Pero napanood ko na to somewhere. Ayan kinakalampag nila yung yung truck. 'Di ba? So, play natin. Kinalso yung motor. Wala, durog ang motor mo. Wala, pati yung mga hindi naman nakasali, nakitakbo na rin eh. So, ano ba ang pinagmula? May knowledge ba kayo yung root cause nito? Sabi gano'n dito, isang sangkot, 100 ang feeling na saktan. Good job, So, ito, magsa-theory lang ako, pero kung alam nyo yung pangyayari dito, paki-comment nyo sa baba ha. Kasi walang konteksto yung nangyari, nakita lang natin, kinakalampag na yung yung truck. 'Di ba? Kung akong pagagawan mo ng istorya, ito ha, disclaimer, hindi ko na maalam yung kung anong tunay nangyari. Feeling ko may nasangkot na diyan na parang parang disgrasya, minor disgrasya sa motor. Kaya kung sinasabing minor, wala naman ako nakikita na sagasaan or nasaktan. Or worst nga, malay mo gitgitan lang yan eh. Pero sometimes
yung mga kababayan natin pag nag-react, lalo na alam naman natin kung paano magwala ang kababayan natin kahit simpleng gitgitan lamang. Alam mo yung kahit walang nangyari, alam mo yung hahabulin, 'di ba? Yung kukuyugin. Nangyari na 'yan sa sa Boso-Boso, 'di ba, sa Marilake. Nangyari na 'yan eh, yung last time na may nabarel, 'di ba? Sometimes yung mentality natin, yung parang bandwagoner, 'di ba? Yung feeling mo para maging in ka. Just imagine, ang nasangkot lang diyan motor. Maximum capacity ng motor 2 angkas. Pero yung yung nag-aangas sa truck driver, 1 batalyon. Hinahampas-hampas pa nila yung tapos may galing pa somewhere na biglang haharang dun sa 'di ba? Yung makikisama pa sa gulo. Yan na hindi ko naintindihan eh. Kaya dito sa part na to, hindi ko rin masisi yung truck driver. Aba, kahit ako din naman na ganyang kadaming tao na sa akin, magkakalampag sa akin, aararuhin ko talaga yan. Kaysa pagbaba ko dyan, bubugbugin ako niyan. 'Di ba? Inarang niyo yung motor eh. Nakita niyo yung motor? Wala. Mas lalong may damage ngayon. 'Di ba? Instead na minimal yung damage, pwede nyo naman kasing pag-usapan niya ng maayos eh. Wala. Mas nangibabaw yung yung herd mentality, yung pagiging bandwagon eh. Kasi in ka nga naman kapag kasama ka dun sa nakikisali, kahit hindi ka na makasali. O sinong kawawa ngayon? Yung may-ari ng motor. Mas lalong yung motor mo. Tapos ito pa yung malupit niya, no? Sisisihin nyo pa yung truck driver na hindi kayo tinigilan. Paano kayong titigilan? May panghampas pa kayo. Binabasag nyo na yung truck. O, di ba? Sa katangahan nyo dahil sa gustong-gusto nyo ng away, di yan. Yan ang napala nyo. Dito pa ako natatawa eh. Kahit yung mga hindi naman kasali, biglang may susunod na kahit wala naman siya dun sa pangyayari. Tapos yung sumunod na yan, pag kaya nasagasaan pa ng truck, yan pa yung yung motor ko. Kung inuna nyo kasing kausapin na maayos feeling ko maaano naman yun mareresolve naman yan kung kakausapin nyo Unang-una, makukuha nyo naman ang plate number ng truck na yan kahit magtatatakbo yan, di ba? May video naman kayo kung may nangyari man. Pero feeling ko walang kwenta talaga nangyari nito simpleng gitgitan lang to Unless may pakita kayo sa akin na totoong konteksto nung nangyari. Doon tayo magbabase. Walang context Kaya yung video lang yung re-react natin. Anyway, next video. 'Di ba last time yung may pulis na nanugod, yun na napag-usapan natin. O dito naman tayo dito sa update dun sa pulis na magaling na pumasok dun sa bahay. Play natin 'to mga kababayan ko. Arestado at mahaharap sa patong-patong na reklamo ang isang pulis sa Quezon City. Yan ay matapos siyang sumugod sa isang bahay at nangaladkad pa umano ng isang lola. Sinubukan niya ring ubaran ng isang menor de edad at nagbanta pang mamamaril. Nasa frontline balitang yan. Ano ba yun? Di ba ang plano niya lang may hinahanap siya, yung dimple? Ba't may hubaran na? Si Marian Enriquez. Oy, shoutout nga pala kay Sir Jayski Kay Sir Jayski galing tong sombrero ko na Michelle and Ness. Maganda palang suotin to. Di ba? Ibang-iba dun fitting niya tungkol sa New Era. Pag iba-iba yung Kuya, bakit ka pa namalakit? Parat, yung mga polis nga ginawa niya ng kwento Ginawa niya ng kwento yung mga polis. Viral ang video na ito ng pagsugod ng isang nagpakilalang pulis sa isang bahay sa barangay Damayan, Quezon City. Hinahanap niya ang isang nagngangalang Dimple na nagpapakalat umano na may kinalaman siya sa illegal na droga. Ang sabi niya sa mga polis,
Tinibrihan yung mga adik. Oh, sige po, i-check niyo po sa taas. Wala po dito. Tila nakainom pa ang lalaki. Lasing po kayo, kuya. Hindi ako, kung papanig ako dito, lasing ba ako? Amoy alak ka po. Hindi ako amoy alak. Ang amoy alak, yung mga kasamahan ko. Maya-maya, sinubukang kunin ng lalaki ang cellphone ng babaeng menor de edad. Bakit ganun? Ba't kukunin niya? Kuya, Bali yung logic, ano? Kung meron siyang isang pakay doon, bakit gagawa ka ng iba dun sa mismong pakay mo? huwag kayo mga kuya. Si Dimple may kasalanan nito. Pero, hindi po Nananayin mo sa estasyon, sasabihin niya, Oh, sige po. may droga dito. Hanggang sa nagkagulo na sa loob ng bahay. Huwag niyo po idamay lola ko. Kuya, wait lang, kuya! Ano ba? Hindi kita sa video pero ayon sa nag-upload, kinaladkad ng lalaki ang kanilang lola. Sinubukan din daw hubaran ng 16 anyos niyang kapatid at nagbanta na babarilin sila. Sa panayam ng News 5 sa batang babae sa video, nagulat na lang sila na may lalaking sumisigaw sa labas ng kanilang bahay. Yung kapatid ko po, hinigaan niya na lang po sa kama, tapos tinuod niya po yung gamit sa dibdib dito po. Tapos yung, ayun nga po, hanggang sa hindi na po makinging kapatid ko, ang ginawa ko po, tinalunan ko siya payakap po. Nagpuwersa po siya para tumalsik po ako. Ang lalaki sa video, kinilalang si Police Staff Sergeant Jordan Marzan mula sa Police Station 2 ng Masambong. Naaresto kahapon si Marzan, in-inquest siya sa prosecutor's office at maharap sa mga reklamong violation of domicile, slight physical injury at grave threat. Sasampahan din siya ng grave misconduct at posibleng tuluyang matanggal sa serbisyo. Ayon sa Quezon City Police District, Posible pa lang, ano? nakababahala at hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng kanilang kabaro. Hindi rin daw otorisado Nakakahiya yan, men. Kung hindi nila a-actionan yan, masisira sila dyan. si Marzan sa kanyang Actually, sirang-sira na nga image ng mga polis, di ba? Pero kung pagsasawalang bahala pa nila yan. pagpasok sa bahay at lalong hindi rin ito bahagi ng anti-illegal drug operation. Bukod kay Marzan, sinibak din sa pwesto ang QCPD Director na si Police Brigadier General Melesio Buslig Jr. Dahil Nalaman ko yan, yung sibak-sibak sa pwesto na yan, hindi naman pala yung, di ba, ang pagkakaalam ko dati, pag sinabi mong sinibak sa pwesto, parang tinanggalan mo ng trabaho, parang tinanggal mo sa serbisyo. Hindi. Ano pala yan? Ang mangyayari niyan, tatanggalin sa pwesto para i-reshuffle. Parang gano'n, parang nirelieve ka lang doon. Hindi talaga totaling yung naririnig natin sinibak-sibak na yan. hindi raw agad inireport ang insidente. As I see it, hindi nyo po inireport sa akin kaagad yung pangyayari. Nalaman ko ito dun sa mismong station commander. Sa ngayon, tinitignan pa Kakahiya, no? Command responsibility. Ano yun? Tinangkang i-cover up. Or siguro, feeling nung, yung nila, parang hindi naman big deal. Kaya lang, kung ganun ang mentality mo na parang di big deal, so parang sinasabi mo, normal lang yan. Na nangyayari sa inyo, nakakahiya naman. kung isasalang sa psychological at drug test si Marzan. Hinihintay pa ang resulta ng kanyang medical test para makita kung positibo siya sa alkohol. Nagbabalita mula sa Frontline Mario. Paano mo matitest yun? Kailan nangyari yan? Parang huli na. Paano pag nag-subside na yung may paraan bang malaman yun? News 5. Next issue tayo next. Ito, ano rin to napanood ko yung mismong, sorry hindi ko pwede i-play dito pero masyadong marahas yung nito Yung, yung sa panaderya, yung pinatay niya yung mga, yung mga tao niya. Kung tao niya ba yan, pakinggan natin to, no? Nag-viral din ito 7 yung sinaksak niya. Umamin sa pagpatay sa 7 niyang katrabaho sa panaderyang sospek na hawak na ngayon ng mga pulis. Git niya pinagbabantaan at kinuyog daw siya ng mga biktima dahil sa away sa negosyo. So yun yung depensa niya. Mula sa Antipolo, nasa frontline balitang yan, si Gary De Leon. Gary, paano natukoy itong... Pero 7 yung 7 yung tinira niya doon Hindi man lang
Hindi man lang siya nilabanan nun. Parang hindi ka panipaniwala yun. Suspect. Alam mo, Jiggy, 7 nga yung patay sa loob ng isang paninderya habang natutulog yung mga biktima, pero agad ding nahuli yung suspect matapos maiwan nito ang kanyang ID sa mismong crime scene. Papunta na raw sa Quezon City ang empleyado sa panaderia na si alias Bogart nang mahuli ng mga pulis. Siya ang tinuturong suspect sa pagmasaker sa 7 katrabaho niya sa barangay Kupang sa Antipolo, Rizal. Natuntun si Bogart dahil sa naiwan niyang ID sa crime scene. Umami naman siya sa krimen. Ang dahilan niya, Papatayin nila ako gamit yung unan para pagdating ng asawa ko bukas, papalabasin nila na binangungot ako. balak umano siyang patayin ng kanyang kasosyo sa negosyo dahil gusto nitong masolo ang panaderya na itinayo nila noong 2024. Katunayan, 5 araw sa mga empleyado ay pawang mga kamag-anak ng kanyang kasosyo. Kumbaga, pinagkaisahan nila ako. Kung mapatay ako, siyempre sa kanya na mapupunta yung business namin. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, lumalabas na tila pinagplanuhan ni alias Bogart ang krimen. Nagpainom daw ito ng alak sa mga kasamaan kagabi birthday niya. Nang malasing at tulog na ang mga biktima, ay doon na niya ginawa ang krimen. Ayon sa suspect, kinuyog siya ng mga biktima, kaya inunahan niya ang mga ito ng saksak. Hindi, kung kinuyog ka, dapat may black eye ka man lang sana or galos. Mitambalisong, duda ang Antipolo Police sa kwento na yan dahil wala raw sugat o galos sa Correct! 'Di ba? Kasi ang ano niya, kinuyog siya eh. Kahit man lang nasapak ka man lang, 'di ba? Bago mo gawin yung kasi yun ang rule ng ng self-defense, parang pinalalabas niya kasi self-defense. Dapat may threat sa buhay mo. Pero not necessarily na kailangan na kailangan masuntok ka muna bago ka mag-offense. Let's say halimbawa susugurin ka na. Yung talagang may imminent threat na. Pwede naman yun, kaya lang doon sa sitwasyon niya kasi 7 yun eh. 'Di ba? Tapos kutsilyo pa gamit niya, hindi pa barel, 'di ba? O okay lang sana kung barel, pwede niyang palabasin. Nakikita ko sinusugod na nila ako eh. Kaya pinagbabaril ko na sila. Pero yung kasi ang kutsilyo kailangan talaga doon contact mo eh. Kailangan mahawakan mo yun at maganon mo eh. Medyo malabo yung niya, yung depensa niya. katawan ng suspect. Nagawa pa raw nitong maligo, magbihis at ikandado ang panaderya matapos ang krimen. Kaya tingin ng mga pulis, may kasabwat si alias Bogart sa krimen. Hindi kami makukontento doon na siya lang yung salarin. Possibly, may mga kasamahan din siya. Itinanggi naman ni alias Bogart na may mga kasabwat siya. Nahaharap sa 7 count ng kasong murder. Ang Hindi, malay mo, siya lang mag-isa. Malay mo, sobrang galing niya, sa pakikipaglaban. Kaya wala siyang kagalos-galos. Jiggy, bagamat nahuli na nga yung suspect, hindi pa rin maituring ng PNP na case closed na ang kaso matapos na sa mga kwento kasi nito ay medyo kinu-question pa ng mga pulis kung tama nga ito o hindi. Kaya maaari ay mag-imbestiga pa rin muli sila at Medyo parang sketchy yung kwento eh. Kahit pa sabihin mo may umamin, sa investigation kasi kailangan talaga makuha yung katotohanan eh. 'Di ba? Tapos ito naman, grabe naman 'to. Ba't ganun ba nangyayari sa Pilipinas? Laging ganyan. Mayu-YouTube na naman yata ako. Sa pool sa video, ang pamamaril sa 2 criminology Puro students dahas. sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagmimerienda lang ang mga biktima sa isang coffee shop nang mangyari ang krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nakaupo sa isang coffee shop ang 5 lalaki na ito sa Barangay Paradise 3 sa San Jose del Monte, Bulacan. Ilang saglit pa, dumating ang isang lalaki na nakaitim na jacket. Bigla itong bumunot ng baril at pinaputukan ang isang nakatalikod na lalaki. Gago. Sunod niyang pinaputukan ang isa pang nasa gilid ng hagdan. Nagpulasan ang mga kasama ng mga biktima. Habang Gago, no? naglakad lang palayo sa lugar. Namatay ang binaril na magkaibigan na sina Ray Allen de Jose at Jeric Castillo. Labis ang hinagpis ng mga magulang ng mga biktima. Napakasakit na ginawa mo, kuya. Sobrang sakit bilang ina. Alam ka na pumatay ng
Wala na, no? Yung pangarap, wala na. Di ba? Dati ko dun, nakatalok mo na lang ng kulay puti na lona. Putang hirap tanggapin. Pinatay nila yung pangarap ng bata, pinatay nila yung pangarap namin sa bata. Pawang mga criminology student ang mga biktima na nagmimerienda lang sa lugar nang mangyari ang krimen. Tukoy na raw ng mga pulis ang suspect. Pero iniimbestigahan pa Wala nang liig si kuya, oh. kung ano ang motibo. Napag-alamang Nakakailang rice kaya yun si mamang pulis. bago ang pamamaril ay may rambulang nangyari sa harap ng coffee shop. Inaalam pa kung may connection dito ang mga biktima at ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Parang napanood ko na to. Di umano daw na pagkamalan lang daw yung yung mga yon. Kasi may nauna pang rambulan dun eh. Parang may nagsumbong tatay yun nung yung mga nabugbog yata. Paki-follow up na lang yun ang pagkakarinig ko kagabi. Tatay yun nung nung mga nabugbog din pumunta doon. Parang gagantihan niya yung mga bumugbog dun sa anak niya. Na ang depensa naman nito, hindi naman natin alam kung sila yung bumugbog o hindi. Yun kasi yung depensa ng mga biktima na hindi naman daw sila yung may gawa, di umano. Diba? Anyway, mali pa rin yung nangyari kahit na ganun yung sana dinimanda na lang nila Kaya lang syempre diyan na naman papasok yung yung sobrang tagal na pag-process ng batas dito sa Pilipinas. Kaya hindi ko gina-justify pero isa yun sa mga reason na ididemanda ko. Unang-una, ididemanda mo, mag-hire ka pa na abogado, gastos. Kahit pa sabi mong may libreng abogado, yung hassle na pabalik-balik ka sa hearing, di ba? Yung shortcut na yun di ba? Wala naman tayong magawa doon. Ganun talaga dito sa buhay Kung gusto mo maparusahan ng naaayon sa batas, magtiyaga ka. Yun lang ang wala sa ating mga Pinoy, yung pagtitiyaga. Di ba? Kaya lang kung iisipin mo, gagawa sila ng krimen ng mabilis. Tapos kung paparusahan sila, ang tagal-tagal. Kaya sometimes, hindi ba pwedeng bilisan yan, yung ganyan, yung nasasakdal na yan. Halimbawa, kung talaga namang, let's say, nakita na sa video, yung kitang-kita na yung detalye ng mukha. I know, may mga kaso kasi na malabo yung let's say na pagbintangan ka lang, wala namang video evidence, wala namang na parang tinuro ka lang. 'Di ba? 'Yon naiintindihan ko kung matagal 'yon. Syempre magpe-present ng mga ebidensya 'yon Pero yung mga ganitong kaso, yung na-capture na sa CCTV, yung identified na yung suspect, yung pagmumuka niya, yung suot niyang damit, yung motor niya, yung plate number ng motor niya, nagmamatch sa rehistro na siya yung may-ari. Yung talagang wala nang kawala, yung airtight na yung evidence, hindi ba pwedeng pabilisan na lang yon? Kasi may mga ganun talaga yung talagang huling-huli na talaga na nakita na sa video na binaril niya na talaga, na bakit yung due process pa rin. Ang tagal-tagal. Di ba pwedeng bilisan na lang yon? Sa apila na lang siya, yung medyo matagal na lang, yung apila na lang. Kasi syempre, karapatan niya naman mag-apila. May ihahain siya na dun na parang justification dun sa ginawa niya Di ba? Last video, politics na naman uli. Ano ito? Pagpapaliwanagin ng COMELEC ang senatorial candidate na si Camille Villar dahil sa aligasyon ng vote buying o pamimili ng boto. Ayon sa Committee on Kontrabigay ng COMELEC, nakatakda silang maglabas ng show cause order kay Villar. Kasunod ng sumbong sa pagdalo nito sa isang event kung saan mayroon daw mga nagpaparaffle at namimigay ng pera sa Imus, Cavite. Oras na matanggap ang show cause order, bibigyan ng 3 araw ng COMELEC si Villar para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election offense o petition for disqualification. Andun yung presensya niya while
na ongoing yung activity at saka may nagbibigay. Wala pang case ito. Kung hindi sasagot within 3 days upon receipt doon sa show cause order natin, then the contribigay will further investigate and evaluate lahat ng mga anggulo. Ayon naman kay Villar, nakarating na sa kanya ang reklamo pero wala pa siyang natatanggap na show cause order galing sa COMELEC. Paglilinaw niya, nangyari ang event noong February 9 bago pa nag-umpisa ang campaign period. Hindi rin daw totoo ang anumang aligasyon na sangkot siya sa... hindi pa nag-start yung ano. Pero sa akin, sa akin lang, kasi natitechnical nila yan eh. Yung vote buying na yan, natitechnical nila yan eh. Sa akin, sana, ito suggestion ko lang, wag naman tayong tanga, di ba? Wag naman tayong tanga, malinaw na vote buying yon, na technical lang nila na hindi papasok sa campaign period. Pero alam naman natin ang motibo nun. yung mga pamimigay na ganon, yung mga ganyan, alam naman natin ang motibo nun eh. Di ba? Hindi naman tayo tanga. Kaya lang, na-technical niya lang na nangyari yon na hindi pa period ng pangangampanya. Ang sa akin, suggestion ko, palawigin nila yung vote buying na yan eh. Di ba? Palawigin nila yung vote buying na yan. Let's say, halimbawa, kasi nangyayari yan. Minsan nga, kahit hindi pa nagfa-file ng certificate of candidacy, gumagawa na yung mga yan ng mga pang-e-epal nila, di ba? Kahit na hindi pa sila talagang kandidato, may nangyayaring ganyan eh. Dito sa lugar namin, hindi pa nagfa-file ng pero last year pa siya nagpapakilala, namumuhunan talaga. Di ba? Pero para ma-minimize yung ganyan, kung ako sa COMELEC, once na nag-file na ng certificate of candidacy at gumawa ng activity ng ganito, dapat pasok na yun sa vote buying eh. Kasi nag-file ka na ng certificate of candidacy mo, ibig sabihin talagang tatakbo ka na noon. 'Di ba? Dapat na yun, pasok na dapat sa vote buying yun once na nag-file ng certificate of candidacy. After niya mag-file, biglang namigay siya ng kung ano-ano dyan. Dapat na yun eh. Kaya lang, ang rule yata ng COMELEC, yung mga pamimigay na yun, pag nangyari lang dapat sa loob ng campaign period. Saka lang siya magiging violation. Di ba? Pero ginagawa lang tayong tanga ng rule na yun eh. Alam naman natin na ang motibo nun talaga, bumili ng boto kahit pasabihin mo na February 9 pa nangyari yun. Kailan ka ba nag-file ng certificate of candidacy mo? Di ba? Considered na ng premature campaigning din pati yun. Pati yung yung kasong premature campaigning. Alam mo ba yung sa pagkakaalam ko kasi, hindi ka pwedeng akusahan na premature campaigning kung wala kang sinasabing vote for ganito. 'Di ba? Kaya tuloy yung mga poster na nagkalat bago pa man yung official na date ng campaign. Marami na nagkalat na poster lalo na yung si Bentulpo. Wala naman nakalagay na for senator yon, pero nagkalat na yung poster niya. Si Abby Binay nga nagtaka ako, last year pa meron na agad Si sino ba yung mga pero wala doon sa poster nila na for senator. 'Di ba? Pero hindi nila pwedeng kaso ng premature campaigning yun kasi wala namang nakalagay doon na vote ganito. Pero obviously ginagawa lang tayong tanga Ganun na rin yun. 'Di ba? Dapat anuhin na nila yung COMELEC, gumawa na kayo ng paraan diyan na na yan. Ma-regulate yung ganyan. Basta nag-file ng ng certificate of candidacy, pag gumawa na ng mga ganyan, pasok na dapat sa violation yun. Anyway, diba, yan lang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.